Chapter 17. Ang galing. Hirit ni Raid dahil nakita niya kung anong posisyon ni Master sa Black World. Ang lupad. Komento din ni Victor. Boss, paano natin isasagawa ang lahat kung malaking harang itong master mo? Tanong nito sakin. Di ko din alam, naguguluhan ako sa posibleng mangyayari, wika ko habang nakatingin sa kawalan. Akalain mo nung isa pala siyang utak sa grupo, wika ni Sage. Kaya nga ganun ba talaga kalupot yang master mo? Sambit ni Sage. Marami akong hindi nalalaman tungkol sa kanya, mas malakas siya kesa sa Queen ng Black World at aaminin ko na wala akong labanan pag siya ang magiging kalaban ko, wika ko habang sinasabunutan ang sarili. Agad naman nilang hinawakan ang kamay ko na para bang inaaway nila akong tatlo. Ano bang ginagawa mo? Inis kong sambit sa kanila. Inaawat ka dahil sinasabunutan mo kasi ang sarili mo, sambit nila. Sok. Magsiupo nga kayo at tulungan akong mag-isip, ewan ko ba kung bakit naging agent kayo ang tatnga nyo. Inis kong sambit sa kanila. Grabe ka naman samin bossing, sa gwapo naming ganun-ganun lang ang sasabihin mo sakin, di kami papayag na ganyanan. Asik ni Sage. Sinipa ko ito sa paa niya, agad naman siyang umupo at namimilipit sa sakit. Kung utak si Gray sa Black World, ibig sabihin may face sila, sambit naman ni Victor. Kumunat naman ang noo ko dahil sa sinabi nito, anong face ba ang tinutukoy niya? Ha! Ang tanging naisambit ko sa kanya dahil sobrang naguguluhan ako sa sinasabi niya. Face, yung mukha, utak kasi siya, paano may ilagay ang utak kung walang ulo, sambit naman ni Sage. 00 nga, sino kaya ang ulo? Tanong naman ni Victor. Napasabunot naman ako sa buhok ko dahil sa ginawa nila, anong klaseng team ba meron ako, walang ya. Alam mo bossing, una nating hanapin yung ulo para pasabugan natin sila para yung utak ay sisibog din, wika naman ni Raid. Manahimik kayo, hindi kayo makakatulong, alam nyo ba yun, sambit ko sa kanila. Nagbubulong-bulungan lang sila na para bang mga bubuyog at naririnig ko pa na nalilito parent sila kung sino ang tiyan, leeg at kung ano pang parts of the body yan. Alam ko na. Biglang sabi ko matapos ang muni-muni ng lang segundo. Ibig sabihin nyo kontrolado lahat ni Master, alam niya kaya ang mission ko? Tanong ko sa sarili. Siguro alam niya. Sambit naman nitong si Sage. Hindi ka ba nagtataka bossing sa inaasta niya? Wika naman ni Sage. Nagtataka lalo na nung umuwi ako, lahat ng kilos ko ay alam niya, sambit ko na nakakunot ang noo habang nagkekwento sa kanila. Paktay tayo dyan, mukhang alam niya lahat, paano tayo magsasagawa ng plano niyan? Sambit naman ni Raid. Huwag kayong mag-alala, malulusutan natin lahat ng Wika ko naman sila at sinisigurado na mafufulfill namin ang mission, boss, mahihirapan ka lalo't alam mo ang kapasidad ng master mo, mahirap kalabanin ang isang Grey Willows at alam nyo yan. Sambit naman ni Raid. Napabuntong hininga naman ako dahil sa sinabi nito, wala akong maisip na mabuting solusyon sa problemang ano kaya ang gagawin ko, mahihirapan akong galawin si Master lalo't malalim ang aming pinagsamaha, siguro hindi ko magagawa ang lahat ng ito. I quit. Biglang sambit ko, hoy bossing, anong sinasabi mo dyan? Sambit naman ni Victor habang hinihila ang jacket ko at pinapasok upo. Ano ba? Asik ko. Tumayo naman ang kambal at hinawakan din ang dalawang kamay ko upang di ako makaalis sa kinauupuan ko. Walang mag-quit dito, sambit naman ni Sage. Wala. Tandang padamdam. Wala. Sigaw naman nung dalawa. Napapikit naman ako ng dahil sa inis. Ano ba tawag ng kalikasan? Sambit ko sa kanila, walang yang mga kasama nato. Nang pakawalan nila ako ay kumari pa agad ako ng takbo papunta ng at nakalipas ang lang oras, lumabas na ako, nanatili talaga ako ng matagal sa loob para mag-isip-isip dahil hindi naman ako makakapag-isip ng mabuti pagtatango ako sa labas, agad naman akong nagtaka makita kung walang bakas ng mga ulupong dito sa sala. Saan sila nagtungo? Tanong ko sa isipan ko dahil hindi ko sila mahanap. Agad-agad akong nagtungo sa computer at tiningnan ito, napasabunot ako ng buhok ng marealize ko na sira na itong mga computer, walang ya. Tanging naisambit ko at kinuha ang baril, dahan-dahan akong nagtungo sa gilid upang hanapin kung sino ang nanloob samin, alam kong madami sila. Maya-maya pa biglang may sumipa mula sa likuran ko dahilan upang masobsob ako. Ngunit tumayo ako at agad na lumaban, bigla namang tumalon ang Tathelo pa at sumenyas ang naka-white bonnet na aatakehin na ako,
sabay-sabay silang nanuntok at nanipangunit na kailag agad ako bigla namang may tumalon na dalawa pa. Kinakabahan ako dahil ang isip ko ay nasa team ko. Wala kayong panama sakin kahit isang dosina pa kayo. Sambit ko sa kanila habang nakangisi. Di naman sila nagsalita at tingnan lang ako na para bang wala silang pakialam sa sinasabi ko. Ano bang gusto nyo? Balat nyo yung mga team ko. Sambit ko at this time ako na ang unang umatake sa kanila isa-isa kos ilang sinipa ngunit mabilis silang gumalaw at nagsitulunan. Sino ba kayong mga Ninja Turtle kayo ang papangit nyo? Inis kong sambit sa kanila at umatake na naman. Paulit-ulit lang ang atake ko ngunit nailagan lang nila hanggang sa napagod na ako. Time first. Sigaw ko at hingal na hingal. Ngunit di sila nakinig sakin agad-agad silang nanuntok at nanadyak dahilan upang mapaluhod nila ako, nang makitain lang ng hihina na ako agad naman nila akong tinurukan ng pampatulog. Bago ko pa naipikit ang mga mata ko ay narinig ko pa ang boses ng naka-white na bonnet. Master, nakuha na namin, yan na lang ang narinig ko bago pa naging maitim lahat ng paligid ko. Halos magsisigaw ako ng unti-unti kung minulat ang mga mata ko at hindi pero naging puti ang paningin ko. Bulag na ba ako? Yan ang nasa isipan ko dahil wala akong makita. Walang hiya, sigaw ko, bossing dalawa. Are you in the back? Sambit ni Victor. Anong back? Back B asterisk bow mo talaga. Tandang padamdam panipik, sigaw ko sa kanya. Hoy, nasa peligrong sitwasyon tayo. Inis kong sambit sa kanya. Nandito ba si Raid at si Sage? Wika ko present. Sigaw naman nilang dalawa. Napanatag naman agad ang loob ko dahil sa sigaw ng dalawang ulupong. Asan ba tayo para tayong umaalog ah? Wika naman ni Victor. Hindi ko alam baka naman inaalog-along lang nila tayo, sambit naman ni Raid. Gutom na ako. Wika naman ni Sage. Walang yan, nasa peligro na nga kami pagkain peren ang iniisip ng mga kasama ko na ta. Hoy, saan nyo kami dadalhin, sambit ko? In outside the country, sambit naman ng Elsang malamig na boses. Are you ano? Wika naman ni Sage. Ano nga ang English nung meron kayong pagkain? Tanong ni Sage. Hindi ko alam kung kay Sage siya nagtanong o mismo sa taong kumidnap samin. Sage, di ka ba natatakot malason? Wika ko naman sa kanya. Wala akong kinatatakutan, sa gwapo kong ito, sambit naman ni Sage. And why you're panicking when you see the gun? Wika naman ng lalaking malamig ang boses. Wag mo nga ako ini-engels, alam kong minumura mo ako, anong tingin mo sa akin no education? Sambit naman ni Sage. Galing mo Sage. Suportado na sambit naman ni Victor kay Sage. Talagang umaapaw na ang kabobohan ng mga ito. Alam nyo bang college graduate ang lolo ko sa Harvard? Sambit ni Sage. Don't care, wika naman ng lalaki. Hey, you looked stressed, sambit naman ng babae. These stupid people make me stress, wika naman ng lalaki. Oy, Cupid daw tayo, sambit naman ni Victor. Kahit nakapikit ako, ipinikit ko peren ang mga mata ko nang dahil sa inis na naramdaman ko sa kabobohan nitong mga kasama ko. Wala nang tatalo sa kabobohang taglay nila. Street asterisk kid yun, hindi Cupid. Sambit ko naman sa kanila, ganun na din yan. Wika naman ni Sage. Walang tatalo sa kabobohang taglay nyo. Inis kong sambit sa kanila. Narinig ko anmang tumawa ang babae. What's laughing? Sambit naman ni Victor. Di na napigilan ng babae ang kanyang tawa at humalaklak na ito. How you manage to handle these slim diots? Tatawa-tawa nitong sambit. Nakakatawa. Sambit ko sa malamig na boses, sambit niya. Dinig ko naman ang kunting tawa ng lalaki. Maya-maya pa naging tahimik na ang paligid, wala ng ingay at walang balak magsalita itong nga kasama ko, buti rin naman at nanahimik na sila, naging katawa-tawa itong mga ito Maya-maya pa bigla ko namang narinig ang yapak ng lalaki at pinatayo kami. Wag mo akong hahawakan. Ins kong sambit sa kanya. Sok, edi manigas ka dito, nakarating na tayo. Sambit naman niya. Ako na ang nagtumayo, at inalali niya naman ako palabas ng eroplano. Kanina ko na-sense na eroplano ito ngunit di lang ako umimik dahil baka mamatyagan nila ang kilos ko. Maya-maya pa naramdaman kong isinakay na kami sa loob ng van. Di pa man ako nakasakay ay agad kong sinipa ang isa, ginamit ko na lang ang senses of smelling ko at ganun din ang isa pa, ngunit di pa man ako nakasuntok ay bigla naman akong nahilo. Walang niya. Lagi na lang akong natuturukan. Bigla na lang naging madilim ulit ang paligid ko.
Hindi ko alam kung matatawa ako sa mga nangyayari, akalain mo yun I am so lucky in everything. MS Brenda at Mar Easy layan na kayo. Sambit ng pulis. Agad naman akong rumampa palabas. Oh the fresh air. Sambit ko habang nakangiti at ninamnam ito. Siguro sapat na yang pagmamoment mo, biglang sabi ng kung sino man at iniistorbo ako. Tinaasan ko naman siya ng kilay at minisyon. And who are you to interrupt my moment? Inis kong sambit sa kanya. Bigla namang sumipot si Lorraine sa likuran nito. Oh my niece. How are you? Sambit ko at niyakap ito ng mahigpit. Tita calm down. Sorry Queen. Turn to this is Queen Alfie siya ang tumulong sa inyo para makalaya kayong dalawa wika ni Lorraine. Really? Wika ko naman at napapaisip. Close ba tayo para palayain mo ako ng ganun lang or else may binabalak ka sakin? Sambit ko sa kanya. You guessed it, at sa tingin mo papalayain ba kita kung hindi kita kailangan? Sambit nito sakin habang nakangiti. Let's go. We have a lot of things to talik sambit nito at sumunod naman ako sa kanya ganun din si Marize na walang imik kanina pa. Are you okay? Tanong ko sa kanya. Tumango ito na parang ewan ang gulo-gulo ng bruha na ito. Agad naman kaming sumakay sa loob ng sasakyan na tinatawag nila na Queen Ye amin talaga siya dahil naka-limousine ito. Hey why are you here? Tanong nito sakin. Kumunat naman ang noo ko, maya-maya pa agad namang bumukas ang pinto at hinayla ako palabas ni Lorraine. What's wrong? Sambit ko sa kanya. Bawal kang pumasok dun tita, ano ka ba you ruin things magpasalamat ka na lang na tinulungan kanyang lumabas please lang umayos ka. Inis na sambit nito. Hinayla naman niya ako patungo sa loob ng kotse niya, tinawanan lamang ako ni Mar Easy. Dali-dali nang pinaandar ni Lorraine ang sasakyan niya, hindi ito umimik. Lorraine tell me ano bang nangyayari? Sambit ko sa kanya. Mamaya ko na ipapaliwanag sa ngayon please act normal naman tita, sambit nito. Napapansin kong nag-iba ang ugali ni Lorraine is she doing something maraming nagbago sa kanya? Did you just raise your voice? Wika ko sa kanya habang nakakunot ang noo, kung 00, bakit may magagawa ka? Sambit nito sakin. Lorraine ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Nginitian niya naman ako ng nakakaloko at di na nagsalita. Hinayaan ko na lang siya at nag-focus na lang, ngayon na nakalabas na ako sisimulan ko na ang paghihigant sa gray na yan siya ang may kasalanan sa mga nangyayari sakin. We're here, sambit naman ni Lorraine. Agad ko namang inilibot ang mga mata ko nagtaka naman ako dahil wala akong nakikitang bahay dito kakahuyan lahat. What's this place? Tanong ko. Bumaba ka na lang tita, walang gana nitong sambit sakin. Agad-agad naman akong bumaba at sinundan ito nang makarating na kami sa kakaibang puno nakita ko namang inaantay kami ng nagngangalang Queen. You two keep your mouth shut sa makikita nyo kung ayaw nyong pasasabugan ko ang mga ulo nyo, sambit nito. Yes Queen, agad na sambit ni Mar Easy. Lumingon naman ako sa kanya na para bang nagtataka sa mga kinikilos nito, agad naman akong siniko ni Lorraine. You are yes Queen, sambit ko na lang. Agad naman itong humarap at may pinindot ng kung ano-ano, maya-maya pa bigla na lang itong bumukas na kangangalang ako dahil sobrang namamangha ako sa bahay na ito. This is the Black World, panimulan ni Queen. Welcome, sambit nito. Finally, nakarating din ako dito, sambit ni Mar Easy. Bigla namang humarap sa kanya si Queen at tiningnan ito na parang nagtatanong sa kanya kung ano bang pahiwatig niya sa mga sinasabi niya. My grandma is a member before of this organization pero hindi ako ang yung pinsan ko, sambit naman ni Mar Easy. Di naman siya sinagot ni Queen at tumalikod na ito patuloy itong naglakad at sumunod naman sa kanya. Maya-maya pa nakarating na kami sa parang Elsang bulwagan agad naman akong umupo maraming upuan na tila ba marami silang tauhan kung dito ka sasali sa organization na ito siguradong safe ka dahil sa dami nyo. Hindi na ako magpapaligaw-ligoy pa. Wika nito agad naman akong humarap sa kanya. Kayong dalawa ang magmamove para sa among plano, kayong unang gagalaw para sakin, sambit nito habang nakangiti. May gagawin pa ako, at anong makukuha namin dyan? Wika ko dahil hindi ako kumbinsido sa mga sinasabi nitong si Queen. Pera, kapangyarihan at security, wika nito habang nakangiti. Anong plano?
Sambit ko habang nakangisi. Mas maigi na ito dahil kung hihigantihan ko si Gray kailangan ko ng malaking puwersahan at gamit itong si Queen magagawa ko ang lahat ng binabalak ko. The plan is here, gusto namin umatak sa clan ng dating Queen ng Black World na si Amira, sambit nito. Agad naman kumunat ang noo ko kahil hindi ko alam kung saan hahagilapan niyang sinasabi niyang Amira wala naman akong alam sa Black World na ito. Huwag kang mag-alala sasamahan ka ng ibang tauhan ko upang malaman mo kung anong gagawin mo, wika naman ni Queen. Sino ang pupuntiryahin ko? Wika ko sa kanya, the Queen, sambit naman niya habang nakangiti. All you need is the few cows, huwag kang gagalaw pag hindi ko sinasabi ayuko ng palpak at madumi ang gawa gusto ko ang pino-pino kong gumalaw ayuko ng mga B** bow at tiyen nga. Sigaw nito agad naman akong kinabahan dahil malaking plano ang gagawin ko hindi ko talaga alam kung paano ako magsisimula sa plano ng Queen na ito wala akong kaalam-alam dito. Paano ko gagawin I have no idea about this baka magmukha akong tanga, sambit ko naman sa kanya. Kaya ka nga sasamahan ng tauhan ko, ngayon palang naging B** bow ka na, Lorraine ano bang klaseng tita ang meron ka? Wika naman ng Queen na ta. Nainsulto ako sa sinabi niya, I don't bow down to anyone lalo pag hindi ko kilala kaya ayaw na ayaw kung sinusungitan ako ng kung sino man, tumayo ako. Are you insulting Mel? Sigaw ko sa kanya. Tayta. Sigaw naman ni Lorraine at pinaupo ako. Ano ka ba? I said na you act normal hindi ganito. Nasambit nito sa akin at talagang kinampihan mo pa ang babaeng yan, sigaw ko sa kanya. Tita naman ano ka ba? Inis nitong sambit at hinayla ako palabas. Just a minute Queen I'm sorry sambit na laya at lumabas na kaming dalawa. Tinabig nito ang kamay ko at sinabyutan niya ang kanyang buhok out of frustration. You see what you just did? Sigaw nito sakin. You're unbelievable. Ano bang kinatatakutan mo sa babaeng yan? Sigaw ko sa kanya habang natatawa dahil sa katangahan niya. Tita, hindi siya babae lang si Queen ang kaharap mo kahit nakatayo ka ngayon dito pwede kanyang burahin dito sa mundo. Sigaw nito sakin. Agad naman akong natahimik nang dahil sa sinabi ni Lorraine kinabahan na lang ako bigla dahil kung ano-anong sinasabi ko kanina sa Queen na yon. Oh me, nanganganib pala ako ngayon, wika ko habang nag-alala. Ayan tita tatangga tanga kakas kanina pa kita winuwarningan, sambit nito sa kanya. Pumasok ka ulit doon at humingi ng tawad kay Queen kasi kung hindi baka wala ka ng buhay paglabas mo dito, sambit nito habang nakangisi na palunok naman ako nang dahil sa sinabi nito agad-agad naman akong pumasok sa loob at dahan-daang nagtungo sa Queen na yon. I bow down kahit kabag sa loob ko ang mga ito ngunit ginawa ko na lang dahil para din ito sa sarili ko ayuko pang matigil ng dahil lang sa ego at mataas ko na pride, in so sorry Queen, sambit ko habang nakayuko sa kanya. Apology accepted, now get out ayukong makita ka titogan mo na lang si Lorraine kung kailangan kita kailangan, sambit nito. Tumanggaw na lang ako upang di na ako makakapagsalita ng kung ano-ano sa kanya mahirap na talaga kapag magiging pilosopo na naman ako sa kanya. Thank you for accepting my sincere apology Queen, sambit ko at tumalikod na. Mar-easy mananatili ka may ipapagawa ako sayo, wika naman ni Queen. Tiningnan ko naman si Mar-easy na nakangiti ng todo dahil sa sinabi sa kanya ni Queen, sa naunahan pa ako ng bruha. Di ko lang ito pinansin at nagtuloy-tuloy na akong lumabas kasama si Lorraine na inis sakin. Nang nakalabas na kami ng tuluyan sa Black World ngayon ay tinakakan na naman ni ulit ako, sinaunahan ka pa ni Mar-easy kung hindi ka sana nagpadalos-dalos sa sinabi mo, mauunahan ka pa ni Mar-easy na makabangon, wika nito sakin habang nakangisi. Agad naman uminit ang ulo ko ayukong mas tataas itong si Mar-easy. What should I do to impress Queen? Tanong ko sa kanya. Ipakita mo tita kung ano ka talaga at kung anong kaya mong gawin, wika nito habang nakangiti. By the way paano ka pala nakapasok dito? Tanong ko sa kanya. It's a long story tita, sambit nito sakin. Napabuntong hininga na lang ako nang dahil sa sinabi ni Lorraine. Ipinikit ko na ang mga mata ko dahil napagod ako ngayong araw. Kanina pa kami nakaupo dito tinanggap na din ang mga takip sa mata namin na manghalang ako dahil nasa isang mahabang lamesa kami at maraming pagkain parang natutuwa pa nga itong kasama ko na nakidnap kami. Ano ba ito, papakainin niyo muna kami bago barilin. Wika ni Raid. Kung yan ang iniisip niyo, sambit ng babae.
Maya-maya bigla naman itong nagsalita, may kinakausap ito sa kabilang linya na para bang may inuutos ito sa mga tauhan niya. Andito na si Supremo, seriusong saad nito. Agad-agad naman silang nagsilabasan, kumunat naman ang noo ko dahil sa aking narinig sino si Supremo. Tandang pananong. Yan ang tanong na namumuo sa aking isipan ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko lalo't itong mga kasama ko ay para bang walang mga pakialam sa mangyayari sa amin. Tirhan nyo naman ako ng cake. Asik ni Sage. Inubos mo na nga yung leche flan di mo nga kami binigyan, sambit naman ni Victor. Boss, di ka ba kakain sarap ng pata o, wika ni Raid habang nilalapit sakin ang crispy pata. Aaminin kong natatakam ako sa mga pagkain nandito pero ayokong kumain, mahirap na baka may lason pala itong mga pagkain na ito tapos di namin namamalayan. Alam nyo kung may case yan tigok na kayo, wika ko sa kanila habang tinitingnan silang kumakain na para bang mga patay gutom at pinabayaan ng mga magulang kahit ang totoo ay mayayaman itong mga ugok na ito. Alam mo bossing kung lagi kang matatakot sa mga lason-lason na yan, ikaw ang magugutom, sambit naman ni Sage habang puno ang bibig niya. Basta alam ko ang limita sayon ko. Sambit ko at agad na nilunok ang laway ng kainin ni Sage sa harapan ko ang balay ng lechon. Tinitiis ko talaga na matatakam ako sa lechon na nasa harapan ko, kumikintab-kintab pa naman ang balat nito, walang ya, parang hindi ko na ata mapipigilan itong gutom ko. Nang tumunog ang tiyan ko natigilan naman silang tatlo at nakatingin sakin, puno ang kanilang mga bibig at Amy ketchup sa pisenge si Victor. Bossing o, masaya nilang sambit at agad akong kinuhanan ng balat ng lechon at kung ano-ano pa. Walang ano-ano'y kinain ko na ito na reels ko kasi nawala ring saysay ang pagiging pabebe ko dahil sobrang gutom na ako, walang ya. Tandang padamdam. Bahala na si Batman kung may lason man itong pagkain na inihanada nila sa amin. Uubusin natin ngayon lang naman tayo nakakain ng ganito, masayang sambit ni Sage habang nakatingin sa amin. Kumunat naman ang noo ko nang dahil sa sinabi nitong si Sage, anong ngayon lang? Kumakain kami sa buffet nung nakaraan lang at uminom pa kami ng alak nun. Ano ba yung kinain natin sa buffet noon? Ano bang mga outage yun? Ganito din naman para kayong mga bobo. Sigaw ko sa kanila. Ang kaibahan kasi nun boss, ito libre yung kinain natin sa buffet, may bayad tayo. Wika naman ni Sage, may point din naman siya. Tama-tama ang talino mo Sage. Sambit naman ni Victor, liling-iling naman ako habang nakatingin sa kanila na kumakain ng walang tigil. Halos naubos na namin ang nasa lamesa nang biglang bumukas ang pinto, inuluwa naman ang kapatid ni Master at ang mga tauhan nito, napanganga na lang sila sa naabutan nila. Di asterisk man. Anong nangyayari? Panik na wika ng babae na naghanda nito kanina, liling-iling naman kaming tatlo habang magmanga pagkain pa sa bibig, napapikit na lang ito sa inis nang maabyutan niya ang makalat at halos wala nang natirang pagkain. Supremo, I am very sorry, hindi kasi sila na-inform na hihintayin muna kayo bago kumain itong mga ito kasi patay gutom. Inis na sambit nito at inirapan kami. Hoy babaeng may bangs na parang kambing, wag mo kaming tatarayan. Sambit naman ni Raid sa kanya, di naman ito pinansin ng babae at nag-a-apologize parent ito sa kapatid ni Master. Hoy bossing, sigaw ko at lumapit sa kanya. Mag-a-appear sana ako sa kanyang ngunit di niya ito tinanggap dahil nakita niya ang hawak-hawak kong fried chicken sa kabila at crispy pata naman sa kabila. Aheyay, pasensya na bossing, pero may kasalanan ka sakin, bakit mo kami pinakidnap? Inis kong sambit sa kanya habang nakatingin ng team time dito. Hindi ako ang nagpakidnap sa'yo, yung master mo, walang gana nitong sambit at umupo. Walang ano-ano'y kumuha ito ng balat ng lechon kahit kaunti na lang ang natira at halos makikita mo na ang kakuluan ng baboy na ito. Sir, ito pa wika ni Sage at ibinagay dito ang 3 fried chicken na natira. Ito pa po sir, ibinagay naman ni Raid ang kalahating para na natira. Don't give me anything, wika nito at kumain na lang habang di nagsasalita. Nakatingin lamang kaming lahat sa kanya dahil wala itong cart, arteng kinain ang tira-tira namin. Maya-maya pa naubos na nito ang kinakain niya at uminom na ng pineapple, dumighay pa ito ng napakalakas. So asan na nga ba tayo? Tanong nito sa amin. Sa pagkain ay sa pagpapakidnap, master sa amin, wika ko sa kanya. Zero Iris, kailangan niyang gawin ta para protektahan ka, wika nito sa akin. Anong protektahan?
Ako dapat ang paprotekta sa kanya. Sambit ko sa kanya. Nakakasigurado ka bang mapoprotektahan mo siya gayong isa siya sa makakalaban mo? Wika nito habang nakatingin ng same time sa amin. Napalunok naman ako dahil mas matindi itong kausap, di ako sanay na makakausap itong kapatid ni Master. Hindi, wika ko habang nakayuko. Alam niya ang bawat galaw mo at sinusundan niya ang bawat hakbang mo, kaya huwag ka nang magmamatigas para sa mission na yan dahil kayo ang malilintikan sakin, wika nito habang nakatingin sa aming apat. Ano ba talaga ang nasa Black World? Tanong ko dito habang nakakunot ang noo. Di ko talaga maintindihan kung ano bang malaking sekreto ang nakabalot dyan sa Black World na yan. Wala namang espesyal dyan kung hindi patayan at mga illegal businesses. Marami, hindi lang ito basta-basta Black World, maraming dahilan kung bakit nabuo ang Black World. Sa tingin mo ba si Saki ang mga makapangyarihang tao kung hindi espesyal ang Black World? Tanong nito sa akin. Napaisip naman ako bigla sa sinabi niya dahil tama siya, yan ang hindi ko naisip noon. Iris, isa ka sa dahilan kung bakit masisira ang plano ni Gray, kaya wag ka nang magtakang pumusok pa sa Black World dahil, tataya nyo lang ang mga buhay nyo nang walang napapala. Yung ibinigay ni Raven na file sa inyo, bitag lang yun ang dahilan, di ba, kung ba't kayo mas nakikuryo sa Black World, at yung mga curiosity na yan ang papatay sa inyo, sambit nito sakin. Napalunok naman kaming apat habang nakatingin sa kanya na nagsasalita ng walang tigil. Marami pa kayong dadaanan bago kayo makarating sa Black World at hindi nyo mapapasok ang Black World nang walang kasamang makapangyarihan at kayang labanan ang Queen, kaya kung ako sa inyo, itigil nyo ang mission na yan, wika nito sa amin habang tinitigan kami. Di namin pwedeng isuko na lang basta-basta ang mission na ito, wika ko habang seryusong nakatingin sa kanya. Bakit Iris, ano bang pinaglalaban mo sa mission mo? Ang promote. Paano ang mga taong minsan mo nang maging pamilya at napamahal na sa iyo? Wika nito sa akin na ikinabigla ko. Masamang kalabanan itong kapatid ni Master, lalo't marunong itong magbasa ng galaw, at kung hindi ako nagkakamali ay mababasa din ito ang isip ng isang tao kung magfufocus ito. Huwag mong subukan na suwayan si Grayo ako dahil hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo, wika nito habang nakangisi. Ibang aura ang ibinigay nito at binabalot ng aura na yun ang buong paligid. Boss, back out na tayo. Sambit naman ni Sage. Siniko ko naman ito at napa-array siya, huminga muna ako ng malalim bago mag-umpisang magsalita. Gusto kong ipakita sa mga kasama ko na hindi ako basta-bastang sumusuko, wika ko sa kanya. Ngumiti naman ito na ikinagulat ko. Iris, mahihirapan ka lang, wag mong ipilit yung nga bagay na di mo laban. Tatanungin kita kung isa sa mga taang nakita mong wala ng buhay nang dahil sa pagiging makasarili mo, ano ang gagawin mo? Wika nito habang nakangiti sa akin. Bigla naman akong di makagalaw sa kinawapuan ko, wala akong masabi, kahit isang salita ay walang lumalabas sa bibig ko, walang mga salita ang namumuo sa ulo ko. Tiningnan ko sila isa-isa at inalala ang mga samahan namin, napabuntong hininga ako at napapikit asterisk. Sige, ibibigay ko kung anong gusto nyo pero sa isang condition, sambit ko habang nakatingin sa kanya. Anong condition? Wika naman nito sakin. Isasali nyo kami sa gagawin nyo at mamasahan nyong gagalaw kami para sa ini, alang-alang na din kay Master itong ginagawa ko, wika ko sa kanya. Tumayo naman ito at ganun din kaming apat, lumapit ito sakin at tinapik ang balikat ko. Salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko ng lang taon, salamat dahil tumayo ka bilang kuya niya, wika nito sakin. Wala nga naman, parang kapatid ko na din yang si Master, wika ko sa kanya. Ngumiti mama ito sakin. Dito muna kayo mananatili sa Korea habang mainit pa kayo sa mga tauhan ng Black World. Tatawagan ko na lang kayo kung magsisimula na ang pagkilos, aalis na ako, wika nito. Tumanggo naman ako sa kanya at tumalikod na ito. Huminga naman ako ng malalim at umupo na lang. Lorraine, ano na? Tawag ko kay Lorraine habang nakaupo sa aking trono. Maraming nagnanais na mapabilang sa 6 na DS at alam kong mas makapangyarihan sila kesa sakin. Ang Black World ay hindi lamang Black World, maraming nakabalot dito, andito lahat ng masama at hindi masamang gawain. Para kaming mga kulto, kung tawagin ang impossible ay nagagawa naming possible. Yes, Queen, nakapasok na si Tita, wika naman ni Lorraine sa kabilang linya. Akalain mo yun nagtatago pala ang Brunhilde kong kapatid at ngayon malapit niya nang makumplito ang 6 na DS, at yun ang dapat kong pigilan, lalo na ang makapangyarihan sa lahat ang may hawak ng lahat ang utak ng 6 na DS.
Alam ko kung nasaan ang clan nila ngayon, ngunit alam ko rin na mahihirapan akong pumasok sa lugar na yun, lalo na ang mga tauhan ko. Maya-maya pa bigla na lang tumunog ng napakalas ang cellphone ko at irito ko naman itong sinagot. Queen, the mission is failed. Asik ni Lorraine, bakit? Sambit ko, hindi ko na makontak si tita ni hindi ko na ma-reach ang kanyang cellphone. Nag-aalala nitong sambit na pa-facepalm na lang ako dahil sa sinabi ni Lorraine. You better find a way kung hindi ikaw ang malilintikan sakin. Galit kong wika sa kanya. Why yes G Queen, kabado nitong sambit agad ko naman na ibnabo ang cellphone at tinawagan ang isa pang member. Hello, wika ko habang nakikinig sa kabilang linya. Kumusta ang mission nyo ni Mar-Easy? Tanong ko dito. Q Queenham, hindi po nakapasok si Mar-Easy, sambit ng tauhan ko habang nag-aalangan itong magsakit. Agad ko namang pinatay ang tawag at galit na tumingin sa kisame agad kong ibinato ito patungo sa pader na sobrang kapal. Bumaba ako sa trono ko at mabilis na kinuha ang mga mamahaling armas at binitbit ito palabas ng Black World. Follow me, sigaw ko sa mga tauhan ko. Talagang ginagalit ako ng mga tol. Mga walang silbi. Agad naman aking sumakay sa kotse at pinaharurot ito ng mabilis. Nakasunod naman sa likod ko ang mga tauhan ko. Isang van lang ang dala nila at kasya silang 20 doon sa laki ba naman ng van yun. Malayo pa ang labasan, secret tunnel ito ng Black World at ilan lamang ang nakakaalam niti, mga matataas lamang na tao at yang mga tauhan na nakasunod sakin. Isang salita lang ang lalabas sa mga bibig nila ay tiyak sabog agad ang ulo nila sakin, kaya ayokong magalit dahil hindi ko kilala ang sarili ko sa tuwing galit ako. Agad ko namang tiningnan ang maputi na ilaw. Andito na kami sa dulo ng daan kaya agad ko naman itong binilisan. Walang ano-ano'y pinaharurot ko ito at agad-agad naman akong nakalabas na. Nang makalabas na ako, nakita-kik naman sa side mirror ko si Mona. Agad naman napakunot ang noo ko dahil sa galaw niya. Aaminin kong napamahal ako sa batang ito, hindi ko lang inaamin dahil ayokong isuko lahat ng pinaghirapan ko nang dahil lang sa kanya. Ayokong magenve kaawa-awa, sa huli ayokong mangyayari sakin ang lahat ng yun, kaya nabalot ako, puot at galit. Lang minuto lang ay nakarating na ako sa destinasyon na kung saan ko pinapunta si Mar-Easy. Kanina pa ako nang gigil sa kabobohan nila. So why na nakatunganga lang kayo dyan at humakbang? Sigaw ko sa kanila. Agad naman silang nagpanik at tumayo ng maigi nang dahil sa sigaw ko yumuko sila na para bang mga tuta. Pasensya na Queen, wala na kasi kaming alam na paraan wika naman nila habang nakayuko. Kumunat naman ang noo ko nang dahil sa sinabi nilang dalawa. Ang tatangga nyo. Sigaw ko at kinuha agad ang baril. Itinutok ko ito sa mga ulo nilang walang laman at ngumisi. Kung pasasabugan ko yang nga ulo nyo. Inis kong sambit sa kanila. Wag Queen, maiyak na sambit ni Maris at napalunok pa ito. Hindi ko alam kung bakit sobrang obsessed itong babae na na mapabilang sa Black World. Hindi ko matindaan ang lola niya na sumali dito sa Black World. Alam ko ang bawat member nito sa Black World at hindi ko alam na may kamag-anak pala itong si Mar-Easy dito. Maghanda na kayo at pumasok kayo sa lugar na yan. Inis kong sambit sa kanilang dalawa. Zero, opo Queen, sambit nila at nag-uunahan agad silang lumakad. Tiningnan ko naman silang dalawa hanggat hindi ko na sila nakita pa. Maya-maya pa ay bumalik na ako sa loob ng kotse at pinaandar ito. Agad naman itong pinaharurot ng mabilis, walang bahid ng takot itong kamay ko sa pagpawabaylos ng takbo. Mga ilang minuto lamang ang ginugol ko bago nakarating sa susunod na destinasyon. Lorraine, sambit mo agad naman itong humarap sa akin na para bang nagtataka ito kung bakit ako pumunta sa kinaroroonan niya dahil wala naman akong sinabi na pupunta sa lugar na ito. Q Queen, sambit nito sakin, yes. Are you surprised? Sambit ko sa kanya habang nakangiti ng plastic sa kanya. H hindi, hinihintay ko po, natatawagan ako ni tita, sambit nito habang kinakabahan ng sobra. Are you sweating? Sambit ko sa kanya habang nakatingin ng tall team dito. Sorry, sambit niya na lang sakin habang hindi mapakali. I don't tolerate that kind of behavior Lorraine. Wika ko sa kanya habang nakatitig ng malagkit, kaya kumalma ito. Do everything at wag kang magpapapalpak. Sambit ko sa kanya at ipinakita sa kanila ang baril na dala-dala ko. Aalis na ako dahil may gagawin pa ako, wika ko sa kanya. Halata daw namang kinakabahan siya sa sobrang pawis na meron siya, iling-iling naman akong nakatingin sa kanya. Sumakay na ako sa kotse at sinenyasan ang mga tauhan ko na sumunod sila sa akin.
Pinaharurot ko na ulit ang sasakyan at agad na nagtungo sa Black World. Agad naman akong napangiti dahil unti-unti nang natutupad ang mga plano ko. Isang tao na lang ang kulang, wika ko habang nakangiti ng matamis. Ikaw na lang Diamond ang kulang at makukuha ko na ang inaasam-asam ko. Sambit ko habang nakangiti ng matamis. Agad naman akong nagtungo sa labas ng Black World, walang makakapansin sa akin dito dahil tanging lugar ito, walang magtakang pumunta dito dahil isa ito sa madilim na parte ng Black World. Anong gagamitin ko? 0000, yan lamang ang narinig ko at agad na bumukas agad ang pinto. Napangiti naman ako dahil siya na mismo ang naglagay sa sarili niya dito sa Black World. Nang tuluyan na siyang makapasok ay agad naman akong pumasok sa loob at sinundan parent siya. Wag nigong harangan ang babae na yan, wika ko habang nakangiti. Agad naman silang nagsitago, parang walang katao-tao ang lugar na ito, walang ni isang nagtangkang lumabas sa pinagtataguan nila. Sinundan ko parent si Diamond hanggang makarating ito sa trono at nakita nito ang litrato ng sarili ko na nasa itaas, maluha-luha naman itong nakatingin sa picture ko. All this time minahal kita at tinuring kitang tunay kong ina, sambit nito habang nakatingin sa itaas. Gusto kong yakapin siya dahil sobrang namiss ko ang bonding at kulitan naming dalawa bilang anak at ina niya ako. Di ko mapigilan ang mga luha na kanina pa gustong pamatak. Eto ang pinakaayaw ko, ang maging mahina nang dahil sa pagmamahal ko kay Diamond hindi ko siya tunay na anak at kailanman ay hindi siya magiging anak ko dahil anak siya ng kinamumuhian kong tao, anak siya ni Amiril. Agad naman siyang lumapit dito at hinawakan ito. Hindi ko alam ina bakit nagkaganito ang lahat, hindi ko inaasya na ganito ka dahil mahal na mahal kita. Alam kong hindi mo ako tunay na anak pero ang pagmamahal mo ang bumuo sa akin, wika nito. Agad naman akong nagtago sa isang sulok at palihim na umiiyak. Diamond, anak, pasensya ka na sa mga masasakit na pangyayari ngayon. Hindi ko gustong gawin ito ngunit kailangan kong gawin lahat ng dahil nakatakda na ito para sa akin at inagaw lang nanay mong walang iniisip kundi ang sarili niya lang interest. Bata pa lang kami siya na lagi ang paborito ng lahat, wala man lang enlisang magtangkang humawak o yamakap sakin dahil lagi na lang si Amiril, lagi na lang siya, wala ng atensyon ang napunta sakin kahit noong nanalo ako sa QSB wala man lang nagtangkang pumunta sakin dahil ang mga magulang ko ay pumunta sa pageant na sinalihan ni Amira. Aaminin kong ginawa din niya lahat upang mapalapit siya sakin pero ayoko. Dahil tapos na lahat ng sakit na naidulot niya, marami siyang choice noong una pero niya wala man lang siyang ginawa. Maraming beses akong nag-ante na sana pagsabihan niya sila mama at papa na ganito ganyan dahil makikinig naman sila sa kanya pero di niya yun ginawa. Lahat ng galit at paghihiganti ay siya rin ang gumawa. Ginawa niya akong ganito kaya kailangan niyang nanamnamin lahat ng ito. Wala na akong pakialam kung madadami ka sa laban kong ito. Lumabas naman ako at agad na inihagis ang syringe sa kanya. Ngumiti naman ako at pinunasan ang mga note ko. At last everything is done, kumpleto na lahat, sisimulan ko na ang mga plano ko.